Welcome po sa Acts Community Ministries. Welcome sa ating mga bisita. Palakpakan natin ng Panginoon sa ating mga bisita ngayong umaga. May the blessing of the Lord be with you. Ayan. Ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na kumilos, sumagana, umapaw sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, may sasabihin si Lord sa iyo ngayong umaga. Kasi maganda po yung ating paksa at nawa ang ating puso ay maging handa na tanggapin natin ang mensahe ng Panginoon sa ating buhay. Today, ako po ay mangungusap sa paksang removing the curse of unforgiveness. Ang salitang unforgiveness, wala sa dictionary. Pero yung essence niya, yung principle, nasa Biblia. Sa Wiktionary, meron unforgiveness. At ito yung kinakailangan ma-remove sa atin, mawala sa atin, yung hindi pagpapatawad. Kasi pag hindi ka nagpapatawad, yung sama ng loob, yung hinanakit, ay mananatili sa buhay at lagi kang nakakulong sa sama ng loob. At hindi yon ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nais ng Panginoon na maging masaya ka, malaya, at pinagpala. Amen. Can we give God a praise? Praise the Lord. I pray that the Lord will give us this understanding, enlightenment to remove the curse of unforgiveness. Meron po akong tanong ngayong umaga. Kailan yung pagkakataon na ikaw ay nasaktan? When was the last time somebody hurt you? Kailan yung pagkakataon na merong isang tao sa iyong buhay na sinaktan ka? Emotionally, mentally, talagang na-hurt ka. Maybe nung nakaraang araw, nakaraang linggo, o isang taon, o marami ng taon, but still, sariwa pa sa iyong kaisipan, sa iyong kalooban, yung hurt, yung pain. Na-hurt ka emotionally, na para bang ang hirap magpatawad. You see, holding on to unforgiveness will damage your personality. Kapag ka nakakapit ka at ayaw mong i-release itong hindi pagpapatawad, madadamage ka personally, of course, mentally, emotionally, nakatali ka. You see, we live in a society that many people does not recognize the importance of forgiveness. Maraming tao hindi nila pinagpapahalagaan ito. Na kapag may taong nakasakit sa kanya, okay, wala na. Kumbaga parang dead man na lang. You see, one of the major contributors to the destruction of relationship, ito yung sumisira sa ating kultura. Yung kawalan ng pagpapatawad. Ito yung sumisira sa relasyon, sa loob ng pamilya, sa magkakamag-anak, maging sa magkakaibigan. So ano ang ibig sabihin ng unforgiveness? What is unforgiveness? Unforgiveness is the state of being unwilling. No? Ang hindi pagpapatawad, ito ay isang estado ng ayaw mo, you are unwilling or hindi mo gusto, ayaw mo talaga to forgive someone for a transgression, perceived or actual that they have committed. Na parang ayaw mo, ayoko siyang patawarin, ayokong kalimutan yung kanyang ginawa, na parang you are unwilling. That is unforgiveness. It involves holding on to feelings of resentment. Ito yung isang pagkakataon na nakakapit ka, nakakulong ka doon sa tawag na sama ng loob, sa galit, sa kapaitan, doon sa taong nakasakit sa iyo. Maaring taong malapit sa iyo, maaring nanay, tatay, anak, kapamilya, kamag-anak.
na talagang nasaktan ka at talagang masama ang loob mo, matindi yung hinanakit mo, that is unforgiveness. Unforgiveness can lead to prolonged emotional pain and negatively impact one's mental and physical health as well as relationships. Talagang matindi yung epekto. Ito'y mahabang sakit ng kalooban, ng kaisipan, ng ating kalooban. Na ito'y nagbibigay ng negative impact sa ating physical health. No? Kaya nga may mga taong meron silang sakit at may karamdaman na ito'y dahilan ng hindi pagpapatawad. Mamaya pakikita natin yun, pag-usapan natin yun. Another is unforgiveness. Take note of this. It is a demonic spirit. Kapag merong hindi pagpapatawad sa iyo at ayaw mong magpatawad, merong demonic spirit, merong evil spirit na nagko-control sa iyong buhay. At ito'y galing sa impyerno. At ito'y pinakawalan sa panahon natin, sa mga huling araw na ito, upang ang paglilingkod ng mga anak ng Diyos ay maging ineffective. Kaya ang iba talagang walang effect yung kanilang paglilingkod. Walang buhay, walang kapangyarihan. Bakit? Kasi mayroong unforgiveness o hindi pagpapatawad sa kanyang buhay. You see, unforgiveness can be defined as the single most popular poison that the enemy uses against God's people. Ito ay isang kilalang lason. In fact, it is a deadliest poison a person can take spiritually, even emotionally, mentally. Matinding lason ang hindi pagpapatawad. Kaya kapag ang isang tao hindi siya nagpapatawad doon sa kamalian na ginawa sa kanya, mayroong lason na nagbibigay ng kapaitan sa kanyang kalooban. Na kapag ang isang tao hindi nagpapatawad, laging ang bukang bibig niya ay yung taong galit na galit siya at ayaw niyang makita. Marahil ang iba sa inyo hindi nakaka-relate dito. But I pray that the Lord will give us this enlightenment na maintindihan natin na kapag hindi ka nagpapatawad, mayroong masamang espiritu na kumokontrol sa iyong buhay at dadaling ka nun sa sumpa ng pamumuhay. You see, as a result of this unforgiveness, we have a society, meron tayong lipunan na punong-puno ng galit. Di ba? Magkatingin na lang, galit na kasi merong espiritu ng unforgiveness, merong bitterness, merong paghihiganti. Kaya kapag isang tao nasaktan emotionally, talagang gusto niyang gumante. Gusto niyang mag-retaliate. Dahil sa kanyang galit, dahil sa kanyang puot, doon sa taong nakagawa ng kasalanan sa kanya. Natandaan natin mga kapatid, ang hindi pagpapatawad ay kasalanan. Unforgiveness is a sin. It hinders the blessing of God. Pinipigil nito yung pagpapala ng Diyos sa buhay ng isang tao. And unforgiveness will separate you from God. Ilalayo ka ng hindi pagpapatawad sa Diyos. Ilalayo ka nito sa mahal mo sa buhay. Kapag ang nanay mo, o ang tatay mo, o ang kapatid mo, o ang sino man sa iyong pamilya na malapit sa iyo, kapag hindi mo pinatawad, ilalayo ka nito. At malungkot ang nag-iisa. Sa isang Kristiyanong mananampalataya, sa isang tao nakakilala sa Panginoon at naglilingkod sa Diyos, the failure to forgive is unthinkable. Parang kapag isang tao nakakilala sa Panginoon, di ba, naglilingkod sa Panginoon, tapos hindi siya nagpapatawad, parang ang hirap isipin, bakit? Tandaan natin, kaya nga sa panalangin natin, Panginoon, salamat sa iyong kahabagan. Bakit? Kasi kinahabagan tayo ng Panginoon. Amen? Tayo pinatawad ng Panginoon and therefore, dapat tayo mag-release ng pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. That is the essence of having relationship with God. Kasi ang Diyos mayaman sa kanyang kahabagan at pagpapatawad sa atin. At kaya dapat tayong magpatawad. Tandaan natin ito mga kapatid, whatever the issue, whatever the offense, a failure to forgive
is a blatant act of disobedience to God. Kapag hindi ka nagpatawad, ito ay lantarang pagsuway sa Diyos. Kaya napakalaga ng pagpapatawad. You see, ang offense o yung kasalanan, offenses will always come. Laging may mga taong darating sa buhay mo na makakarinig ka ng masakit na salita. Laging may tao sa buhay mo, no, na darating sa iyo na natatanggap ka sa kanya ng offense. It will always come. But the Lord Jesus is saying to us, take heed to yourself. Ingatan mo ang iyong sarili. Pakisabi sa katabi mo, ingatan mo ang iyong sarili. Ingatan mo ang iyong puso. Amen? Praise the Lord. Ingatan natin ang sarili natin. Kasi offenses will always come. Sabi ng Luke 17, verse 3, Jesus said, take heed to yourselves. If your brother or your sister sins against you, rebuke him or sabihan mo siya. If he or she repents, forgive him. Now the word take heed in Greek is proseko. Ayan. Na ang ibig sabihin, to give attention to yourself. Proseko, bantayan mo ang sarili mo. Ingatan mo ang kalooban mo. Hindi ka dinisign ng Diyos para magdala ng sama ng loob sa buong buhay mo. Amen? Hindi ka dinisign ng Diyos para ikaw ay magdala ng hinanakit sa buong buhay mo. Ng bigat ng kalooban. Dinisign ka ng Diyos na maging masaya, pinagpala, at malaya. Amen? Can we give God a praise? Praise the Lord. To take heed means to be cautious about something. Maging maingat ka sa bawat marinig mo sa bawat, huwag mong tanggapin lahat. Ito po ay isang warning or advice sa atin to be mindful of potential danger to yourself. Kasi mapanganib ito sa ating buhay, spiritually, mentally. Kaya may ibang tao na talagang nagkakaproblema sa isip. Dahil hindi niya makakalimutan yung ginawa sa kanya. Emotionally talagang burden na burden sila kasi hindi nila kaya. Kaya si Lord nagbigay sa atin ng instruction eh. Take it to yourself. Forgive. Sabi niya sa verse 4 ng Luke chapter 17, if he sins against you, if he or she sins against you, 7 times in a day, 7 beses siyang magkasala sa iyo. Kung ang kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, o sino man na malapit sa iyo, na nagkasala sa iyo, 7 beses, 7 times in a day, na bumalik sa iyo, saying, I repent, sorry. Sorry na. Yan. Just release forgiveness. Amen? Pag kami nagsabi sa iyo ng sorry na, just release forgiveness. Eh, paano kapag hindi siya nag-sorry? Ano gagawin natin? Forgive pa rin. Not for him, not for his sake or her sake, but for your sake. Para sa'yo. Para hindi ka nakakulong sa sama ng loob, ng galit. No? Ikaw mismo, mag-release ka ng pagpapatawad. Kaya kasabi ni Peter kay Lord sa Matthew 18, Verse 21, then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother or my sister sin against me and I forgive him? Hanggang 7 beses ko ba siyang patatawarin? Ano sabi ni Lord? Sa taong nagkasala sa iyo. Hindi lamang kay Pedro, sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lamang sa kanila, kundi para sa atin. That's why we have the Bible. The Bible is basic instruction before leaving earth. Kailangan natin ng instruction ng Bible. Bakit? Kasi we were created in the image of God. We were designed according to the likeness of God. Ang Diyos masaya, ang Diyos mapayapa, ang Diyos mahabagin. And therefore tayo rin na created in His likeness, tayo rin dapat matuto na mahabag. And then sabi ni Lord sa kanya, verse 22, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Ilan yon? Ilang beses ka magpapatawad?
Ibig sabihin, maraming beses. Humingi man siya sa iyo ng tawad o hindi, release forgiveness for your own sake. Take heed of yourself. Amen? Bantayan mo sarili mo. Huwag ka magdala ng sama ng loob. Huwag ka magdala ng galit. Nakakapangit daw. In other words, whatever the offense might be, you must forgive. Magpatawad tayo. Amen? Ang Panginoong Hesus ay nagbigay sa atin ng halimbawa na nakasulat sa Mateo, Kabanatang 18, talatang 23. Sabi niya, ito yung kanyang example. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari na nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. The kingdom of heaven is like a king to settle his accounts with his servants. Makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimula na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanya ang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. 10,000 talents. Malaking halaga yon na pagkakautang nung kanyang isang alipin. Palibhasa ay wala siyang maibayad. Verse 25, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili. Ganito sa panahon, ng mga unang panahon, kapag walang pambayad, pinagbibili, ginagawang alipin. Ipinag-utos ng Panginoon na siya ipagbili, pati ang kanyang asawa at mga anak, buong sambayan niya bebenta, at ang lahat ng kanyang karyarihan upang sila'y makabayad sa kanilang pagkakautang. No? Kaya pakisabi sa katabi mo, huwag kang magkautang. Baka maibenta ka. ito yung kultura ng panahon na yun. And Jesus gave us this example about forgiveness. Verse 26, dahil dito'y nanikluhod ang alipin, nagsabi, Panginoon, pagpasensyahan mo ako. Sa ibang version ng Bible, sinasabi, Panginoon, kahabagan mo ako. Maawa ka sa akin. Babayaran kong lahat sa iyo. Verse 27, dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya, pinatawad sa kanyang utang. No? Because of the mercy. Dahil sa habag, dahil sa awa sa kanya, pinalaya na siya, nirelease na siya sa kanyang pagkakautang, pinatawad siya sa kanyang malaking pagkakautang. Kaya lamang, sabi ng verse 28, ngunit ang alipin ding iyon, sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Parang 100 piso. Yun lang ang utang sa kanya. Ano ginawa niya? Sinunggaban niya. Sinakal niya. Sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Siya na pinatawad ng malaking pagkakautang, yung isa niyang kaibigan o kakilala, no, na nagkautang lamang ng 100. Sinunggaban niya, sinakal niya. Sinabi sa kanya, bayaran mo ang utang mo. Verse 29, sabi nung nagkautang sa kanya, nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya, nagsasabi, pagpasensyahan mo ako. Sa ibang version ng Bible, it says, have mercy. Kahabagan mo naman ako. At babayaran kita. Verse 30, ngunit ayaw niya. Think about this. Pinatawad ng malaki. Pinalaya sa utang. Pagkatapos merong may utang sa kanya. Ayaw niya na magpatawad. Ano ginawa niya? Siya'y umalis at ipinabilanggo. Think about this. Pinabilanggo yung kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang kanyang utang. Talatang 31, nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila ay labis na nabahala. Sa ibang version ng Bible, sila ay labis na nalungkot, nabahala. Umalis sila, isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Verse 32, kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ano sabi sa kanya? Ikaw,
na masamang alipin. Kung paanong pinatawad ko sa iyong lahat ng utang na yon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong ako ay nahabag sa iyo? Sa galit ng kanyang Panginoon, binigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Tandaan niyo ang sinabi ng talatang 35, gayon din naman, ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Amen? Sino gustong patawarin ng Diyos? Makaranas ng habag ng Panginoon. Magpatawad tayo. In the English version, it says, so my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart, not from his mind or lips, but from the heart. It's from the heart. If each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. In the Amplified Bible, it says, so also my heavenly Father will deal with every one of you. No? The heavenly Father will deal with every one of you. Gaano karami ang tao sa mundo? Almost 7 or 8 billions. Bawat isa i-deal ni Lord yan. Bawat isa sa tayo, bawat isa sa atin, kakausapin ng Panginoon. Magsisettle tayo ng ating account kay Lord. Kung paano tayo namuhay sa ibabaw ng lupa, tayo ba ay tumanggap ng pagpapatawad, nag-release ng pagpapatawad, or tayo tumanggap ng pagpapatawad, pero hindi tayo nag-release ng pagpapatawad. Ngayong umaga, tingnan natin yung panganib ng hindi pagpapatawad. Ano ang mga panganib? What are the dangers of unforgiveness? Una, unforgiveness makes a relationship unreconcilable. Kapag hindi ka nagpatawad, yung relasyon ay hindi nagkakaroon ng pagkakasunduan. Unreconcilable, or other words, irreconcilable ang relationship kapag walang pagpapatawad, lalo na sa loob ng pamilya. Kapag ang nanay, ang tatay, o mag-asawa, hindi nagkaroon ng pagpapatawaran sa isa't isa, hindi nagkakaroon ng magandang relationship. Tingnan natin yon. Balikan natin. Expound natin yung binasa natin kanina. Matthew 18 verse 28. Ngunit ang alipin din yon, no? Tinutukoy yung alipin na pinatawad siya doon sa malaking halaga ng pagpapatawad sa kanya. Pero hindi siya nag-release ng pagpapatawad doon sa kanyang kapwa sa maliit na halaga. Ano ginawa niya? Sinunggaban niya ito, sinakalat, sinabihang, bayaran mo ang utang mo. In the English version, it says, but the servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and he laid hands on him and took him by the throat, saying, pay what you ought. Oh, think about this. Siya na pinatawad ng 10,000 talento, hindi siya makapagpatawad dun sa 100. How much is 10,000 talents today? Gaano kalaki, gaano yung presyo ng 10,000 talents? Roughly estimate, it is 7 to 11.9 billion in US dollars. In US dollars, yung 10,000 talents sa pagkakautang ng servant, ang equivalent sa panahon natin ngayon, ay almost 7 to 11.9 billions in US dollars. Ang laki! In other words, kumbaga hindi niya kayang bayaran talaga ito. Yung 100 denarii, sa equivalent ngayon, ano siya? Parang 2,000 lamang in US dollars. Maliit na halaga lamang yon. Kung 2,000 siguro, kung sa 50 pesos sa atin ngayon, so maliit lang yun, 100,000. Pero kaya naman yun na unti-unti na bayaran. Pero hindi siya nagpatawad. In other words, yung ginawa sa kanyang pagpapatawad, unpayable yon. Hindi niya kayang bayaran, hindi niya kayang gantihan yung kabutihan, yung kahabagan na ipinagkaloob sa kanya. No, makikita natin dito sa talatang binanggit natin, it is illustrate the concepts of mercy and forgiveness, highlighting the importance of forgiving
to other people. Kumbaga, pinatawad ka. O, tingnan natin sa senaryo natin. Marami tayong kasalanan sa buhay natin. Magmula nung pinanganak tayo hanggang ngayon. Walang taong hindi nagkakasala. May pagkakasala pa rin ginagawa. Although tayo ngayon na nakakilala sa Panginoon, hindi tayo intentional na gumagawa ng kasalanan. But of course, the reality is, we have been forgiven. Pinatawad tayo ng Panginoon. Malaki ang tindi ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Kaya dapat tayo mag-release ng pagpapatawad sa maliliit na bagay na ginagawa sa atin. Tingnan natin sa sabi ng Bible. Matthew 18:29. Tingnan natin. So his fellow servant fell down at his feet, nakiusap sa kanya, begged him, saying, have patience, have mercy with me, and I will pay you all. Pero sabi ng verse 30, he would not. Ayaw niya. Naging matigas ang kanyang kalooban. Dahil sa kanyang hindi pagpapatawad, unreconcilable na yung relationship nila. Imagine 100 dinari lamang. No, $2,000 or times 50 is 100,000. Parang ganun lang. Nasira na yung relationship nila. Nasira na yung maganda nilang samahan. Ang ginawa niya, pinabilanggo niya hanggang sa makapagbayad. Hindi na naayos ang kanyang relasyon doon sa kanyang pinabilanggo. That is the danger of unforgiveness. Unreconcilable relationship. That's the first. Second, unforgiveness makes a person unattractive to the Lord. And of course, to other people. Kapag hindi ka nagpapatawad, hindi ka na attractive kay Lord. Kasi ang mga pinatawad ni Lord, ang mga kinahabagan ni Lord, no, attractive sila kay Lord. Pero kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka na attractive kay Lord. Tingnan natin. Matthew 18 verse 31. Ano nangyari? When his fellow servants saw what had been done, they were very grieved. Talagang nalungkot sila. Kumbaga hindi na kaaya-aya sa kanila yung tanawin na makita nila ang isang pinatawad na kinahabagan ng kanyang Panginoon, hindi siya nag-release ng pagpapatawad. They were very grieved. And they told their master all that had been done. Verse 32, then his master, after he had called him, said to him, ano sabi ng master sa kanya? Wicked servant. Nung humingi siya ng tawad, sa kanyang malaking kasalanan, pinatawad siya. At alam mo, kapag isang tao pinatawad ng Panginoon, isang napakagandang tanawin yun eh. Kapag ang isang tao napatawad siya, no, lumiliwanag yung mukha niya. Umaayos ang kanyang buhay. Kaya lang kapag hindi nagpatawad, ayun na, nagiging ugly na. Tawag sa kanya, wicked. Pag hindi nagpapatawad ang isang tao, siya'y nagiging masama sa paningin ng Diyos. Tandaan natin yan. Kaya kung may grudges, may resentment sa'yo, ayaw mo magpatawad. Sa iyong sarili, akala mo okay ka lang. Pero sa paningin ng Diyos, hindi ka okay. Hindi ka kaaya-aya. The word wicked in Greek is poneros. Sabihin natin, poneros. Ano ibig sabihin noon? Annoying. Nakakainis. Masama. Kapag hindi pala nagpapatawad ang isang tao, nakakainis siya sa paningin ng Diyos. At nakakainis din siya sa paningin ng kanyang kapwa. Kaya kanyang kapwa servants, yung kanyang mga kaibigan marahil o kapitbahay marahil, no, nag-grieve sila. Ang sama na ng tingin nila sa kanya. Bakit? Kasi hindi siya nagpapatawad. Tandaan mo, kapag hindi ka nagpapatawad, masama ang tingin sa'yo. No? Nagiging masama ka sa paningin, nagiging nakakainis. That wicked servant causes irritation and frustration to his master, to his Lord. Naging dahilan siya ng pagkainis at pagkasuya. Kasi ba naman, pinatawad siya ng malaking pagpapatawad sa kanya, and yet siya, ayaw niyang mag-release ng pagpapatawad. Kaya nga, tandaan natin mga kapatid, kapag pinatawad ka ng Panginoon, naranasan mo ang pagpapatawad, no,
aaliwala sa mukha mo. Pero pag hindi ka nagpapatawad, makikita sa mukha mo yung kapaitan sa loob, yung sama ng loob. Kaya tingnan mo ang katabi mo kung gwapo ba yan o maganda pa. Pagka gwapo at maganda pa rin at nakangiti pa rin, nagpatawad yan. Pero pag hindi, siguro kakausapin pa ni Lord yan mamaya dito sa altar. Amen? Amen ba? Mas masaya ang nagpapatawad. Mas payapa. Kahit anong offense, kahit anong ginawa sa'yo, lumapit man sa sa'yo o humingi ng tawad, o hindi, mag-release ka. Kasi ang Diyos nagpatawad sa'yo. Nagpatawad sa atin. Amen? Pangatlo, unforgiveness makes a person ungrateful. Kapag ang isang tao pala ay hindi nagpapatawad, siya ay nagiging walang utang na loob. Nagiging ungrateful. Tingnan natin yan. Verse 32 ng Matthew 18. Ipinatawag ng hari ang lingkod na yon. At sinabi sa kanya, napakasama mo. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Verse 3, sabi sa kanya, naawa ako sa iyo, hindi ba dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? In the English version, sabi sa kanya, I forgave you all that. Take note of that. All. Pinatawad ko sa iyo lahat ng iyong mga kasalanan. Lahat. Sa harapan ng Diyos, lahat ng kasalanan natin, pinatawad niya. Nung ang Panginoong Jesucristo namatay sa krus, nang ang kanyang dugo ay tumagas doon sa krus, ito ay kapahayagan ng lubusang pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng taong lumapit sa Kanya. Lubusang paglilinis ng Panginoon. Kaya kapag ikaw ay pinatawad, naranasan mo yung pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng iyong mga kasalanan, therefore, you must forgive. You must have this compassion, sabi sa kanya. Verse 38, verse 33, you should not also have had compassion on your fellow servant. You must have that compassion, that mercy. Now, the word compassion in Greek is eleho. Eleho. Which means to show mercy. Magpakita ng habag. Magpahayag ng pagtulong doon sa taong afflicted. Magbigay ng habag. You see, the Bible is saying to us in 2 Timothy chapter 3 verse 1, mark these things, there will be terrible days in the last days. Magiging mahirap sa mahuling araw. Bakit? Verse 2 sabi, people will be lovers of themselves. Ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili, magiging lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, and it says, ungrateful. Walang utang na loob. Ito yung panahon natin. Terrible days in the last days. Ang mga tao magiging maibigin sa sarili at sa pera. Pwede sabihin ng iba, pastor, laki ng utang niya sa akin . Kalimutan ko na lang ba yun? Pwede naman kayo mag-usap at magbigay ng pagtulong o habag. Bakit? Kasi merong Diyos na nakakakita ng lahat ng ating ginagawa at lahat ng ating sinasabi. Kaya kapag isang tao hindi nagpatawad, hindi naayos ang relasyon, hindi siya nagiging attractive kay Lord, nagiging ungrateful. Verse 3, without love, unforgiving. Slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good. Verse 4, treacherous, rash, conceited, matigas ang kalooban. Lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness, verse 5, but denying its power, have nothing to do with such people. In other version,
Go away from that person. Huwag kang makipagkaib. Kaya nga nilalayuan yung mga taong walang utang na loob, makasarili, no? Hindi nagpapatawad. Ito yung resulta ng hindi pagpapatawad. Kapatid, mapanganib ito. Mapanganib ang hindi pagpapatawad. Bakit? Kasi pang-apat, it will make you an unhappy person. Unforgiveness makes a person, makes somebody unhappy. Hindi ka magiging masaya kapag hindi ka nagpatawad. Lagi kang magiging malungkot. Lagi kang magiging mapait ang kalooban. It says in Matthew 18, verse 34, his master was angry. The Lord was angry. Si Lord nagalit and delivered him to the torturers. Ibinigay siya doon sa tagapagparusa. Hinayaan siya na siya'y maparusahan. Kapag isang tao hindi nag-release ng pagpapatawad, tatanggap ka ng torturer o ng tormentors. Plural yan, torturers, other words, tormentors sa buhay mo. Pahihirapan ka sa iyong kaisipan, pahihirapan ka sa iyong kalooban, magiging punong-puno ka ng sama ng loob. So the word torturers in Greek is pasanistes, na ang ibig sabihin tormentors. Torturers or tormentors are demons that inflict severe physical pain and mental suffering to the unforgiving person. Take note of the word intentionally. Nagkakaroon ng access ang mga demonyo, ang mga demonic spirits sa isang taong hindi nagpapatawad. At kapag merong access ang evil spirit, naglalagay siya ng sakit at karamdaman sa isang tao. Kaya kapag may mga kababaihan, no, na meron siyang sakit sa kanyang kalooban, merong tinatawag na breast cancer or internal disease or sickness inside, dahilan yon ng hindi pagpapatawad. Merong torturer na nagtutorment kasi open ka sa isang kasalanan ng hindi pagpapatawad. Tandaan natin, ang diablo, ang demonyo, ang masamang spirito, nakakakilos siya, nagkakaroon siya ng access kasi bukas ang buhay ng tao na hindi nagpapatawad. Meron, na-attract mo ang evil spirit to damage your personality, to destroy your life. Unforgiveness imprisons you and robs you of the joy of living. Hindi ka magiging masaya kapag binigyan ka na actually, inaalaw ni Lord eh. Si Lord ayaw niya. Ayaw niya makita naghihirap ang isang tao. Ayaw niya na makita ang isang tao na punong-puno sa mga loob. Gusto ni Lord na ikaw ay mag-release. Kaya lang kapag hindi ginawa, look at what the Bible says. His master was angry because he did not forgive and delivered him to the torturers. Demonic spirit na nagbibigay ng sakit at karamdaman ng kapaitan. Kaya nga, unforgiveness imprisons somebody. Kinukulong ka sa galit, kinukulong ka sa sakit at karamdaman, kinukulong ka sa hirap ng kalooban. But on the other hand, forgiveness opens the door and let the prisoner out. Ang pagpapatawad ay nagbubukas sa iyo ng pintuan sa isang pinagpalang buhay. Amen? Kapatid, whatever the offense, ano man yung ginawa sa iyo, she needs forgiveness. I remember yung tao, talaga hinaras ako. Of course, kapag ikaw, lalaki ka, hinaras ka, siyempre magagalit ka. But because I have this relationship kay Lord na ayaw ko masira yung relationship ko kay Lord, kinausap ko yung tao. Sabi ko sa kanya, kahit hindi ka humihingi ng tawad sa akin, pinatawad na kita. Bakit? Kasi ayokong makulong sa sakit ng kalooban, ayokong bigyan ng daan ang diablo sa aking buhay. Kasi the Bible is saying, his
his master, his Lord, was angry and delivered him to the torturers. Hinayaan siya doon sa torturer, doon sa demonic spirit. Kaya nga, the Bible is saying to us in Ephesians chapter 4, verse 27, do not give the devil an opportunity. Huwag mong bibigyan ng dyablo ng pagkakataon sa iyong buhay. To lead you into sin by holding a grudge. Nadalhin ka sa kasalanan sa pamagitan ng paghawak o pagkapit doon sa hinanakit. Na nag-nurture ka ng anger, na parang ang anger laging nasa iyong puso, na galit ka. That you are harboring resentment, na ang sama ng loob talagang nasa iyong kalooban. You are cultivating bitterness. When you are doing this, you are giving the devil an opportunity. Kapag ikaw ay nag-hold doon sa grudges, kapag ikaw ay nag-nurture ng anger, kapag ikaw ay nag-harbor ng resentment, kapag ikaw ay nag-cultivate ng bitterness sa iyong buhay, binibigyan mo ng pagkakataon ng diablo na i-torture ka. Imagine, yung gumawa siya ng masama, ang sarap ng tulog, gumihilig pa, ikaw hindi ka makatulog dahil sama-sama ng loob mo dahil may ginawa siya sa iyo. Kaya nga sabi ng Bible, do not give the devil an opportunity. Amen? Pakitapik yung katabi mo. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon ng diablo na sirain ka. The devil came to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came to give you life and to have it more abundantly. Amen? Yan ang gusto ni Lord. Kaya huwag mong bibigyan ng pagkakataon ng diablo. 2 Corinthians chapter 2, verse 10. Alam ni Paul ito, tinuturo sa atin ito. It says, anyone you forgive, I also forgive. Ang sino mang pinatawad mo, pinatatawad ko. What I have forgiven, if there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of Christ for your sake. No? Sa mata ng Diyos, sa mata ng Panginoong Jesucristo, magpatawad tayo. Mag-release tayo ng forgiveness. Bakit? Kasi sabi ng verse 11, in order that Satan might not outwit us. Or in other words, in order that Satan will not take an advantage to your life. Hindi siya magkaroon ng advantage sa buhay mo. For we are not unaware of his schemes. Hindi tayo walang alam doon sa kanyang mga strategy, sa kanyang mga pakana. Plano ng diablo, sirain ka. At masisira ang relasyon, hindi gaganda ang buhay. Di ba? Kapag ka ikaw ay hindi nagpatawad. Handa na po ba kaya? Amen? Nalalabas kayo sa lugar na ito na magaan ang puso, masaya, pinagpala. Ano dapat nating gawin? Ano dapat nating gawin para magkaroon tayo ng maging maayos yung relationship, magkaroon ng reconciliation sa Diyos at sa kapwa. Maging attractive ka kay Lord. Amen? Maging grateful ka sa kanyang ginawa sa iyong buhay. Maging masaya kang tao. Ano dapat gawin? Una, magpatawad ka mula sa iyong puso. Sabi mo sa kanya, sa kapatid, sa katabi mo, kapatid, magpatawad ka mula sa iyong puso. Hindi sa isip, hindi sa salita na sinabi na, pinatawad ko na siya eh. Ang totoong nagpatawad mula sa kanyang puso, kapag nabanggit yung pangalan ng tao, walang sama ng loob. Amen? Hindi yung salita lang na nakahold doon sa grudges at sa resentment. Sabi ng Matthew 18 verse 35, my heavenly Father also will do to you, gagawin sa ito ng iyong Ama sa langit, kapag ang bawat isa, if each of you from his heart does not forgive. Kapag hindi ka nagpatawad, ganun ang gagawin sa iyo. Pero kapag nagpatawad ka, wow, aayusin ka ng Panginoon. Kung pinatawad tayo, alam nyo, tayo ay pinili ng Panginoon, tayo tinawag ng Panginoon, dapat meron tayong compassion. Meron tayong kagandahang loob, meron tayong kapakumbabaan, meron tayong kaamuan at pagpapasensya na magpatawad sa ating kapwa. Yan sinasabi ng Bible, forgive as the Lord forgave you from your heart, mula sa puso. Kasi ang puso natin,
laging ito ang nagdadala ng kapaitan, ng sama ng loob. Gawin mong malinis ang puso mo sa harapan ng Panginoon. Amen? Magpatawad tayo. Pangalawa, palayain mo ang sarili mo sa sama ng loob, sa sakit ng kalooban. Free yourself from pain and resentment. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 12, ito ay kasama sa prayer na tinuro ng Panginoon. At importante sa prayer, when you pray, forgive. It says, forgive us our debts. Forgive us our debts as we also have forgiven. When you pray, our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done to me as it is in heaven, and give us this day our daily bread, and forgive us our debts, our trespasses, as we forgive, as we have forgiven. In the Amplified Bible it says, as we also have forgiven, left remitted, let go of the debts, and have given up resentment, na inalis na yung sama ng loob laban doon sa nagkautang, laban doon sa nagkasala. Matthew chapter 6 verse 14, it says, if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father also will forgive you. Kapag nagpatawad ka sa taong nagkasala sa iyo, patatawarin ka rin. And take note, verse 15, kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin. Tandaan natin, forgiveness is not forgetting. Hindi dahil nagpatawad ka, kinalimutan na. O sinabi mo, nagpatawad na ako, kaya kinalimutan ka na. No, forgiveness is a choice. It is a decision of the will. Decision ito. Decision mo na maging malaya ka. Decision mo na hindi ka nakakulong doon sa sama ng loob na magpapahirap sa iyong buhay. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 14, pagsikapan ninyong mamuhay na may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay, hindi nyo makikita ang Panginoon. Or in other words, hindi nyo mararanasan ang pagpapala ng Diyos. Kaya pagsikapan na magkaroon ng mabuting relasyon sa lahat ng tao at maging banal. Verse 15, ingatan ninyo. No, take heed of yourself na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos, sa habag ng Diyos. Huwag mong talikuran yung habag ng Diyos. Kinahabagan ka ng Diyos, pinatawad ka ng Panginoon, huwag kang mahulog doon, huwag kang mawala doon, huwag kang tumalikod sa biyaya ng Diyos. Huwag niyong hayaang umiral ang samaan ng loob at marami ang madamay. Ang resulta ng sama ng loob ay kapaitan, kalungkutan sa buhay. So be reconcilable to God and to those who wrong you. Be attractive to the Lord. Be grateful. Be happy. Bakit? Bakit kailangan natin gawin yon? Kasi ito yung foundation ng ating pinag-uusapan. Galatians chapter 3, verse 13. Christ purchased our freedom. Tandaan niyo po mga kapatid, this is the foundation of everything na lagi nating sinasabi. Na makalaya ka sa sumpa, makalaya ka sa gawa ng kaaway, no? Maging maliwanag sa iyo, binili ka ni Kristo. Binayaran niya ang iyong kalayaan, tinubos ka niya from the curse of the law and its condemnation by becoming a curse for us. Si Kristo naging sumpa sa iyo. Si Kristo nagdala ng lahat ng sakit ng iyong kalooban, ng sama ng loob mo, ng lahat ng kasalanan mo, dinala niya sa kanyang katawan. No? Hindi ka pa ipinapanganak, namatay na si Kristo sa iyo. Ibig sabihin, yung iyong past, yung iyong present, yung future mo, you are redeemed by the Lord. Therefore, you must forgive.
Kasi ang kamatayan ng Panginoong Isus, tinubos kanya sa krus, binayaran niya ang iyong mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugong tumagas sa krus. Siya'y nabayubay sa krus dahil sa iyo, dahil sa ating mga kasalanan. Para hindi ka magdala ng bigat ng kasalanan sa iyong buhay. Dahil dinala na ng Panginoong Jesucristo ang bigat ng lahat ng ating kasalanan. Amen? Siya na nagdala. For what purpose? In order that in Christ Jesus, the blessing of Abraham, yung pagpapala na binigay ng Diyos kay Abraham, ay mangyari sa atin. That we are Gentiles. Sabing Gentiles, ibig sabihin, we are non-Jewish, we are Gentiles, so that the blessing of Abraham might come to us, Gentiles, so that we would all receive the realization, no? The realization of the promise of the Holy Spirit through faith. Matanggap mo yung kaganapan, yung kaliwanagan ng pangako ng Banal Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. Ang pagpapatawad ay mahirap. Pero kailangan mong desisyonan sa pananampalataya mo sa Diyos. Ang taong sumasampalataya sa Diyos at merong relasyon sa Diyos ay nagre-release ng pagpapatawad para maayos ang relasyon, maging attracted ka kay Lord. Praise the Lord. Kumbaga ikaw ay maging masaya, no? Na tanawin mo yung malaking utang na loob ng pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon.